Yeah, Commissioner, kasi kanina nga no, nasabi ko sa balita na nakatakdang lagdaan ng Pangulo itong mga panukalang batas na pag-iisahin na yung Negros Island. Ano? And part of this, yung pong pipirmahan ni Pangulong Marcos, yung tungkol sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Can you tell us more about this? Well, in general po, no, ngayon po kasi ang sistema ng pagbavalue ng real property ay iba-iba po. So ngayon po, ang layunin po ng batas na ito ay magkaroon po ng standard na susundin sa pagbavalue po ng real property at iisa na lang po ang susundin. Magkakaroon po ng schedule of market values sa buong bansa po at itinatakda po dyan kung magkano po ang magiging valuation po ng mga properties sa mga iba't ibang lugar. So, ang magiging basihan dyan is kung ano yung classification ng isang syudad or municipality. Kasi di ba merong mga first class, second class municipality or mga city. Tama po, ganyan po yung magiging kasi iba-iba po yung classification at iba-iba rin yung magiging values. So magkakaroon po ng isang standardized na pagbavalue ng real property at ito po ay i-adapt sa buong Pilipinas at magkakaroon po, iisa lang po ang magiging schedule ng mga market values para hindi na po iba-iba. So pag nag-ipag-isa po itong Negros Island region, mangyayari po ba dyan parang mapag-iisa na rin yung real property value? Well, itong, again, dalawa po yung pipirmahan po. Itong sa Negros ay iba po yan dun sa real property valuation and assessment. So, iba po ang topic po niyan. Yung real property, yan po yung ang pinag-uusapan po dyan yung valuation ng real property at magiging standard po ang pagbabayad din po ng buwis, at least with respect to BIR and local government. Pare-pareho po ang magiging value. Paano magiging value? Parang may certain percent po ba? Like, kunyari dito sa Quezon City na napakamahal na talaga ng mga lupa. Sa iba po yan, kasi mangyayari po, magiging magkapareho na lang po ang magiging valuation. So, iisa lang po ang, ngayon po kasi iba ang values na nakatakda dito sa BIR. Naggagawa po kami ng pagbavalue ng properties every 3 years. So kumukuha kami, nagkakaroon po tayo ng public hearing at iba rin po ang ginagawa ng local government sa pagbavalue ng properties nila. Kaya po minsan nagkakaiba-iba, kaya ang layunin po nito ay iisa lamang po dapat ang magiging schedule of market values ng mga properties. Ayan, kasi siguro maganda rin. Kaya ako lang natanong, baka pwede rin konektado dahil baka tumaas yung value dahil mag-iisa na po yung Negros Oriental, Occidental at Siquijor. Pupunta pa naman ako doon bukas. Kasi may gymnastics competition sa Bacolod, yung anak ko. So, Good luck. ayan. Good luck sa anak ko. Pero nandito ako. Nandito pa rin ako sa Bagong Pilipinas. At dito na nga po, nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.